Ea Laure at Risa Sato, may intense angasan moment sa loob ng court. Cherry Tigo, nauna nga ba ang swag? Olats tuloy versus Creamline. Game 1 of the semifinals ng Premier Volleyball League. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. After 65 games sa elimination, 4 teams na lang ang naiwan para sa inaasam-asam na PVL Championship. Pero bago yan, tapat ang Creamline versus Cherry Tigo muna sa semifinals. Narito ang naging breakdown ng kanilang laban. Set number 1. Gitgitan agad ang dalawang semifinalists. Walang gustong maiwan kaya naglalakas ang mga palo ang pinakawalan nila. As expected, nanguna para sa Cherry Tigo si Ea Laure, habang ang net defense naman ni Eliza Valdez ang naging sandalan ng Creamline sa early part ng set. Naging effective din ang hard serves ng Girls in Pink, kaya naman agad na lumobo sa 6 ang lamang nila. Mas lalong nabaon ang crossovers nang magsimula ng magparamdam si Gemma Galanza with her powerful attacks. Sulit nga ang rotation sa harap ni Queen Falcon dahil 3 highlight reel na puntos ang nakontribute niya. Ganon din ang ginawa ni Tots Carlos nang mabigyan ito ng pagkakataon sa harap. Talagang high IQ plays ang pinairal niya, kaya naman hirap na hirap ang kalaban na basahin ang kanyang galaw. Sinubukan pa ni Ea Laure na humabol o idikit ang score, pero sadyang nakapag-establish ng comfortable lead ang Cool Smashers at naiuwi nila ang set 25-18. Set number 2. Katulad sa previous set, si Ea Laure pa rin ang nagbukas ng scoring for Cherry Tigo. Tinulungan na siya ni Shaka Randang kaya dikit ulit ang score ng dalawang koponan. Samantala, hindi pa rin masolusyonan ang mga smart attacks ni Kaloy. Maging si Gemma ay nahanap na rin ang butas sa gitna ng depensa ng crossovers. Ito ang dahilan kung bakit nakakuha agad sila ng kaunting kalamangan. Pero nag-spark si Karandang ng mini run para sa Girls in Red, kaya tuluyan silang nakaungos sa puntos. Pagkatapos ng technical timeout, biglang umariba si Phenom at nagpakawala ito ng isang impressive na combination attack. Nabuhayan na din lalo ang kanyang mga teammates, kaya nagsunod-sunod ang unanswered points nila. Maging sa mga challenge nga ay successful ang Creamline. Sa dulong bahagi ng set, biglang naging aggressive ang crossovers at nakuha nila ang lamang. Scary moment nga ito para sa Girls in Pink dahil malapit nang matapos ang set. 25 all, mas uminit ang mga kamay ni Valdez at siya na rin ang nagpapanalo ng set sa score na 27-25. Set number 3. Bantay sarado na ng Creamline ang top scorer ng Cherry na si Ea Laure. Pero bagamat ganon ay binigyan pa rin siya ng sets, kaya naman ramdam na ang pagod at frustration sa nasabing player. Sa kabilang banda, mas gumanda na ang floor coverage ng Cool Smashers at hirap na silang mapatayan ng bola. Nagpatuloy ang mainit na scoring ni Gemma at tinulungan siya ni Pangs Panaga. Samantala, nag-step up naman para sa crossovers sina Paat at Karandang, kaya nakasungkit pa sila ng 3-point lead. Hawak man ng CTC ang momentum, hindi nito nahadlangan ng CCS na ipamalas ang kanilang undeniable chemistry. Binura nila ang lamang ng kalaban at mas pinakontribute ang gitna, kaya nakuha na nila ang sweet Game 1 victory sa mga scores na 25-18, 27-25 at 25-22. Naging highlight ng game ang tila pagbawi ni Risa Sato sa pag-aangas ni Ea Laure. Well, kilala naman talaga ang former USTA Ace player sa kanyang swag sa loob ng court, pero tila hindi na nakatiis dito ang Japanese Creamline player. Sa dulong bahagi ng set 2, sinabi ng commentator na may konting kembot na si Ea nang makapuntos ito sa crucial moment. Pero sa sumunod na play ay nagawang i-block ni Tots at Sato ang nasabing crossover, kaya si Risa naman ang nagpakita ng kanyang pag-intimidate sa kalaban. Naging intense ang palitan ng swag na ito, pero alam naman ng lahat na it's all part of the game lang. Naging usap-usapan din ang experiment na ginawa ni Coach Kung Fu Reyes sa semifinals Game 1. Ginawa niya kasing middle blocker si Maylene Paat at pinalitan si Karandang. Hindi nga naging maganda ang strategy na ito dahil hindi rin masyadong naramdaman si Mama P sa gitna. Pati ang mga commentators ay nagsabi na mas comfortable at hiyang si Paat sa opposite position. Sunod na magkakaharap ang dalawa para sa Game 2 ng Best of 3 semifinal sa Sabado, December 9. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.